Kapag may special na okasyon, laging present ang cordon bleu. At dahil marami ang nagre-request na gumawa daw ako ng cordon bleu pero hindi deep fried. Ito na nga at ating pinagbigyan. Ang cordon bleu na laging present sa handaan, hindi na masasayang ang pagpiprituhan. Kaya, let's get it on. Meron tayo ditong dalawang chicken breast. Napakalaki ng ating breast na ating hihiwain sa gitna. Ganyan naman talaga ang paggawa ng cordon bleu, di ba? Hinihiwa natin sa gitna yung chicken breast. Yun ngang iba na sobrang kapal ay nagiging 3 pa. Pero dito, sakto lang ang 2. Kagamit tayo dito ng matigas na siyansi. Wala kasi akong pounder kaya ito na lang ang ginawa ko. So papalu-paluin natin yung mga chicken breast para ito ay lumapad at numipis. Para din ito madaling maluto mamaya. So timplahan natin ng garlic salt. Kung wala kayong garlic salt, pwede naman ang salt at garlic powder. Lalagyan din natin yan ng ground black pepper. Sa pagtitimpla ng ating chicken breast, be generous dahil alam naman natin na matabang yung part ng breast ng chicken. So, kailangan nating ikalat or ilamas natin ng maganda yung salt and pepper dun sa chicken breast. Oo, tama na. Napapasobra ng lamas mo. Gawa naman tayo ng ipapahid natin dun sa chicken breast. Meron tayo ditong 1 tablespoon ng mustard at 1 tablespoon ng mayonnaise na ating paghahaluin. Kuha lang tayo ng brush at atin itong ipapahid dun sa mga chicken breast natin. So after nating mapahiran yung ating mga chicken breast, hayaan muna natin siya na nakamarinate o set aside muna natin dahil maghihiwa muna tayo ng parsley. Isa ito sa magdadagdag ng aroma at sarap dito sa ating cordon bleu. Oo nga pala, ikaw, gaano ka kadalas kumain or gumawa ng cordon bleu sa inyong bahay? Paki-comment mo naman. Ilagay lang natin ito sa isang mixing bowl at pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng grated cheese. Ang ginamit ko dito ay mozzarella. Pwede kayong gumamit kahit na anong cheese ang available dyan sa lugar nyo or kung ano ang kaya ninyong bilhin. So umpisa nating magbalot. Ilalatag lang natin sa ibabaw ng chicken breast yung ham. Pagkatapos ay meron tayo ditong sausage. Then itatap natin yung cheese and parsley. Pagkatapos ay atin na itong isasarado sa gilid at iikot or papaikutin na natin yung chicken breast. So eto nga maganda, hindi ka nagagamit ng cooking twine para itali itong mga chicken or hindi na rin tayo magdidip sa egg at flour at sa breadcrumbs. So eto pang isa. Palagay ko mas maganda ito dahil nga hindi tayo magdi-deep fried. Parang mas healthy pa ang ating gagawing version na ito. At alam nyo ba na pwede nyo rin itong gawing negosyo ngayong darating na Pasko at bagong taon. Kaya isulat nyo na yung ating mga ginagamit na ingredients. Dahil paniguradong papatok ito ngayong Pasko. So ready na ang ating mga chicken breast na binalot. I-ready na din natin ang ating pan. Maglalagay lang tayo dito ng konting mantika at atin itong ikakalat sa ating pan. Pag mainit na yan, pwede na nating isalang yung mga chicken breast. Babrasan din ulit natin yan ng mayo mustard sa ibabaw. At pagkatapos atin itong tatakpan sa napakahinang apoy lang ito for 20 minutes. So after 20 minutes, pwede na natin yang baligtarin. So huwag kayong mag-alala, hindi na yan bubuka dahil nakasealed na yung ating ilalim. Takpan ulit natin yan for another 10 minutes. At pagkatapos, papahiran ulit natin yan ng mayo mustard sa ibabaw. And for the final touch, lalagyan ulit natin yan ng cheese and parsley sa ibabaw. So lulutuin lang natin yan for another 5 minutes. Hintayin lang natin na mag-melt
yung cheese. At ready na yan. So overall, naluto natin yung ating chicken ng 35 minutes. O diba? Napakadali lang. At napaka-healthy pa ng ating dish. Check natin. Saktong-sakto yung pagkakaluto niya. Hindi siya dry sa loob. Juicy pa rin. So parang ginugutom na ako dito sa ating niluto. Kaya tara na! And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng No Fried Chicken Cordon Bleu. Ang isa sa paboritong handa, lalo-lalo na ngayong Pasko. Huwag ka na mag-alinlangang gawin ito. Sinisigurado ko sa iyo na napakasarap at hindi mo titigilan.